Now back to Bitag dito sa TV5. Find out exactly the whole picture dito kasi disturbed, bothered ho ako sa situations na ang isang babae, kahit na bumangera, babae yan hindi dapat sinasapak, hindi dapat sinusuntok. Kahit na nasa katuwiran ka, pag sinapak mo ang babae, may problema ka eh. You can just see the ridiculousness, yung kalokohan kataran si Batigas. Baka pwede ho natin ipatawag dito ngayon. Kaysa naman puntahan ko siya sa kanyang lugar. At para sabihin sa kanya, totoo ba? Agad naman tinawagan ni Mayor Ray San Pedro si Barangay Chairman Mario Batigas. Hello. Hello. Kap, may bisita tayo dito sa bisina. Baka gusto mo masyal dito. Si Ben Tulfo. Nahanap ka para ipakita mo yung side mo. Mario, tatanong ko lang sa'yo. Paano na-inquest yun? Ano ba nangyari doon? Nangyari kasi, Idol, noong January 24, nagkaroon ng away yung babae. Away? Yung nag-complain sa kanya, at yung unay. Okay. Ngayon, nagsabunutan sila, promotion. Inaawat ko na sila, tigilan nyo na yan, tama na yan. Hindi ka na mapilit. Gumit na ako ngayon, ipinasok ko yung katawan ko. Binaklas ko silang ganun. Pagbaklas ko, napuna, kalmot ako dito ni Onay. Andyan, yung camera ko, may ebidensya dyan. Tsaka dito ko, malaki pa sa yan. Gumaling na. Sa unang tanong pa lang ng Bitag, mabilis agad ang naging depensa ni Kapitan Batigas. Tabi, ako yung tagapagtanggol din ng mga inaapi. Galit ako sa nang-aabuso. Unang-una, hindi ko sisirain ang pangalan ko para paluin ang isang ginang. Sasabihin ko na sa iyo, Mario, no? Opo. Tigilan mo ng pagka-media mo. Nasa lokal na pamahalaan ka lang. Ang isang media man, mananatili sa isang pagiging media man at hindi rin ka makikisawsaw sa pamahalang lokal dahil kay chairman na. Wala kang karapatan manatili sa pagiging chairman dahil nalilito ka sa iyong papel. Hindi tama yung ginawa niya na kinalbot niya ako rito, tsaka nagano'n ako rito. Ay, bilang barangay chairman, kinasuhan ko siya ng direct assault. Mali ang performance mo eh. Pagdating sa barangay, tinurn over mo sa polis. Kita mo ngayon. Pido yung pulis na nag-aresto ron sa babae. Ang pulis hindi nag-aresto. Arestuhin mo to. Sasabihin, bakit? Kinalmot ako. So yun, boss, sandali lang, i-blatter natin yan. Magdemanda ka na lang. Mag-direct filing ka. Hindi ko nakita eh. Dahil yung pulis o nagamit mo yung pulis, nasindak sa yung pulis, ginawa ng pulis yung katapuhan. Pati piskal, satamaan sa akin yan. Alam mo, kung ako na mag-iimbestiga, mayayari ka. Alam mo bakit? Susundan kita sa umpisa sa iyo hanggang sa pulisya. Yung pag-blatter mo sa babae, ikaw ang complainant. Wala kang karapatan because alam mo, self-serving yung ginawa mo eh. Matigas si Batigas. Ayaw nitong aminin na siya'y may pagkakamali. Katuwiran nito, siya daw ang naagrabyado. Kumatol ka sa babae, talo ka ron eh. Ang gentleman yun. Binibigyan mo ng leksyon? Kung binibigyan mo ng leksyon, ginamit mong kapangyarihan mo. Kontrabida ka ngayon eh, dahil mga iba tumulong-tulong na eh. Alam mo, mapang-api ka pa eh, nakakahiya ka pa rin. Pakinggan mo to. Ito, wala na maraming satsat pa. Aaminin mo ang pagkakamali na ginamit mo yung dahas, ginamit mo yung kapangyarihan mo, pumatol ka sa babae, ginamit mong hukuman, ginamit mo yung mga at yan na inquest. At dito, nagkamali ka. Sa huli, lumambot din ng matigas na kapitan. Kung naging maras man ako na inutos ko na pinahuli yung babae sa tanod, dahil dapat, gaya na sinasabi mo nga, dapat ang babae nirespeto, dahil nga namang napahiya ako, pinaresto ko. Pero gaya na sinabi mo, kung kalabisan yung ginawa ko, pasensya na. Iyan ay umahanga ako. At ang bawat tao umaamin ng pagkakamali, may pagkakataon para magbago. Wala ba dyan yung complainant na pwede bang pagharap ko kayo, pag-ayos na lang kayo? Pwede ba? Sige, tawagin mo. Para masiguro ng Bitag na sarado ng problemang ito, pinagharap namin si Onay at si Kapitan Batigas.
Subalit, nagbangayan ang dalawa sa harap mismo ng bitag at ni Mayor San Pedro. Alam mo naman, dati magkaibigan tayo. Sana naman, tigilan na natin ang politika. Hindi po ako namumulitika. Kayo po ang namumulitika sa akin. Paano ako mamumulitika? Pero, Paano kung mamumulitika? dahil lang po yun sa mga sumbong sa inyo. Di ba sinabi ko, pinagbantaan niyo buhay ko. Babata ako, hindi totoo yan. Hindi na po ako ginanyan. Huwag mo ako sisirain kay Benton po. Ito pa kasi sinungaling. Hindi ako sinungaling ka. Namatay na sa akin ang Namatay sinungaling na sa ka. atin ang sinungaling. Ayaw ka na namin tao. Pinusasan ako. Sa gitna ng pagtatalo ni Batigas at Onay, hindi sinasadyang nahulog din sa bitag ang lalaking ito. Katawan niya sa katawan ko. Babae ako. Sino tong badul na to sa harapan ko? Tapos po niya, tsaka bodyguard. Tanod ka? Tauhan daw siya ni Batigas. Siya ang barangay tanod na nagposas sa biktimang si Onay. Siya? Siya nagposa sa'yo? Siya? Ang pangalan mo? Julito po. Sabi niya, mahigpit yung poses mo sa kanya. Saan parte ka pinusasan? Sir, dalawang kamay. Sino nagposes? Siya po, si Julito. Gusto niya pa nga po sa likod. Sabi ko, Julito, hindi ako criminal. Baka pwede inom pa akong tubig. Dito, tingin ko sa akin, ha? Nagsisinungaling ka. Isa pa ang tanong ko sa iyo. Pinusasan mo o hindi? Alright. Ba't mo siya pinusasan? So, pinusasan mo siya baka tumalon. Tama ang ginawa mo, pinusasan mo, nilagay mo sa sakyan. Tama. Pakiulit ng sinabi mo. Tumingin ka sa akin. Tama ang ginawa mo, mali. Mali. Hindi ko nang uulitin to. Opo. Tapusin na natin to. Siguro ikaw na lang humingi ng pauminhin sa kanya, Mario, para... Pumayag si Kapitan Batigas makipagayos sa biktimang si Onay. Subalit sa matinding sama ng loob, hindi ito sinang-ayunan ng biktima. Kung naging kalabisan man yung pagkilos namin sa'yo, pag ginawa namin na paghuli sa'yo, pasensya ka na. At ako naman, sabi ko nga, ang babae dapat respeto. So naging kalabisan, sorry. Alright. Onay, humingi na siya ng dispensa. Nasa sa iyo kung patawarin mo hindi. Pero ito'y pagkumbaba niya na sa harapan ko na nakikita ko, pwede ba kayong mag-ano na? Ayaw mo. Sige. Kung ano man ang decision mo, decision mo. Salamat po sa pagtulong niyo sa... Alright. Sige. Baka abot na kay Mayor. Kung gusto mo magsampa ng demanda laban sa kanya, may karapatan ka. Okay? Hindi ka dapat mag-effect ng any arrest, lalo na yung pagpoposas, yung mga ganun, na talagang normally, mga peace officers lang ang nagpe-perform, mga police officers. Kung wala naman talagang crime na nagawa, talagang simpleng ano lang siya, argumento, maaaring imbitahan lang sa opisina mo bilang puno barangay para pag-usapan yung lahat ng mga bagay-bagay without leading to any criminal or civil case. Bilang public official, dapat meron kang patience to go about your duties na dapat i-anticipate mo na maaaring magkaroon ng mga ganong tense na moments na ikaw dapat ang mamamagitan. So, you should not utter words that is not befitting of your office bilang public official.